Sa isang mabilis na nagbabagong mundo, ang lipunan ay tila isang komplikadong sistema ng mga tao, kultura at mga paniniwala. Ang bawat isa sa atin ay bahagi ng mas malawak na komunidad na nag-aambag sa paghubog ng ating lipunan. Ngunit ano nga ba ang pinakapayap, ngunit pinakamahalagang unit ng ating lipunan? Ang pamilya. Ito ang pangunahing unit ng lipunan. Dito nagsisimula ang ating mga unang karanasan sa pagmamahal, pagkalinga at pag-aaruga. Ngunit sa makabagong panahon, hindi na lamang iisang uri ng pamilya ang ating nakikilala. Sa bawat sulok ng mundo, lumalabas ang iba't ibang mukha ng pamilya. Para kay Ezekiel, ang konsepto ng pamilya ay higit pa sa tipikal na imahe ng isang ina, ama at mga anak. Ang pamilya para sa kanya ay isang komunidad ng pagmamahal at suporta. Pero sa akin ang pamilya, yung pagmamahalan, yung mabubuo yung pagmamahal. Yun sa akin yung pamilya, kahit walang nanay, walang tata. Basta mahal yung isa pamilya nun. Ngunit ayon kina Burgess at Locke, ang pamilya ay isang grupo ng mga tao na pinag-isa ng mga tali ng kasal, dugo o pag-aampon. Binubuo ng isang sambayanan na nakikipag-ugnayan at nagkakaroon ng interaksyon sa isa't isa sa kanilang mga tungkuling panlipunan. Mula sa murang edad, alam na Ezekiel ang kanyang pagkakaiba. Sa grade 1 pa lang, alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso na siya ay babae. Lahat ng kanyang laro, kasama at kilos ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang kabataan ay puno ng mga laro at kwento na nagpapakilala ng kanyang identidad na bilang isang babae. Sa Pilipinas, batay sa 2020 Population Census, may higit kumulang 26.39 milyong sambayanan na may average household size na 4.1. Ngunit sa kabila ng tradisyonal na imahe ng pamilya, nagsisimula na rin umusbong ang mga pamilya na binubuo ng mga miyembro ng LGBTQ+ community. Kaya naman sa kabila ng mga pagsubok, nagpasya si Ezekiel na magkaroon ng anak. Marami ang nagsasabing ang mga tulad niya, isang gay, ay hindi magkakaroon ng pamilya. Ngunit para kay Ezekiel, ang pagkakaroon ng anak ay isang paraan upang mabigyan ng pagmamahal at pag-aaruga ang isang nilalang na magpapasaya sa kanya at magbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay. Bilang magulang, hindi hadlang ang kanyang pagiging LGBTQ+. Sa halip, naging inspirasyon ito para kay Ezekiel upang gampanan ang kanyang tungkulin ng buong puso. Sa akin wala naman epekto. Ang para sa akin, yung magampanan ko yung tungkulin ko bilang magulang sa anak ko, okay na yun. Yung turuan siya yung maging mabuting tao. Diba? Yung maging maka-Diyos. Yun lang naman importante. Hindi maiiwasan ang diskriminasyon. Maraming beses na si Ezekiel ay nakarinig ng masasakit na salita mula sa mga taong hindi nakakaunawa sa kanyang sitwasyon. Ang tingin kasi nila sa bilang LGBT, part ng LGBTQ+, na dahil ganito kami, hindi namin kayang bumuo ng pamilya, na hindi namin kaya na gampanan kung paano maging pamilya yung tunay na babae at tunay na lalaki. Dahil kami, binibigay namin yung buong pagmamahal namin sa mga anak, sa anak namin, yung pag-aaruga at pag-aalaga. Sa bawat hakbang ng kanilang buhay, ipinaliliwanag ni Ezekiel sa kanyang anak ang kanilang natatanging pamilya. Pinapakita niya ang kanyang dedikasyon at pagmamahal na siya namang bumubuo ng pundasyon ng kanilang pamilya. Kung minsan ba sa buhay ninyo, mag-ama o mag-ina, nakatanggap ba kayo ng pangungutya sa ibang tao, lalong-lalo na doon sa mga taong walang tiwala sa kakayahan mo bilang maging magulang na anak? Marami, hindi naman mawawala. Kahit na anong gawin mong maganda sa harap ng tao, may masasabi at may masasabi talaga sila. Kahit na ginawa mo nila.
Meron po bang pagkakataon na nagsumbong ang anak ninyo, inaasar siya na, uy, yung parents mo ganito ganyan. Sa case ko, wala pa kasi ano pa lang siya eh. Mag-grade 1 pa lang siya eh. Bata pa siya, wala pa siguro. Hindi po pa, wala pang pangyayari. Ikinakatakot niyo po ba na sa hinaharap ay maaaring mangyari po ito? Oo. Pero handa naman ako na i-explain sa kanya kung bakit ganun. Na wag natin isipin yung sasabihin ng ibang tao. Ang importante kung paano ako naging magulang sa'yo. Kahit na ganito, kung paano kita inaruga, minahal. Yun lang naman ang importante. Hindi naman yung ibang tao. Paano niyo po ipinapaintindi sa anak ninyo na may ganitong klaseng pamilya? Na hindi lamang babae at lalaki ang bumubuo ng pagiging magulang. Sa murang edad niya, ini-explain ko na sa kanya, sinasabi ko sa kanya na ganito ako. Pero lahat naman ng lahat gagawin ko para mataguyod kita, mamahalin kita. Yun. Ano yung mga sitwasyon na pinaramdam sa'yo ng mga tao na hindi ka belong sa kanila? Yung mga sinasabi nila, yung mga parinig nila na hindi ako magiging mabuting magulang kasi ganito ako, na parte ko ng LGBTQ, yung paano ko aalagaan, tsaka yung sasabihin ng ibang tao na paano mo sasabihin sa anak mo na ganito, ganyan. Yung mga ganung part na nasabi mo. Kung may isang bagay na nais baguhin ni Exekel sa kanyang paglalakbay bilang magulang, ito ay Wala, kasi lahat ginawa ko para sa anak ko eh. Tinuro ko naman sa kanya kung paano maging mabuting tao. Tapos inalagaan ko siya. hindi kailanman kinwestiyon ni Exekel ang kanyang pagkakakilanlan. Para sa kanya, ang pagiging masaya at totoo sa sarili ay ang pinakamahalaga. Ano man ang sabihin ng iba, alam ni Exekel na ang kanyang kaligayahan ay nagmumula sa kanyang sariling desisyon at sa kanyang pagmamahal sa sarili. Ang pamilya ni Exekel ay nagsilbing kanyang matibay na suporta. Pamilya. Yung suporta ng pamilya. Sa papaano po nila ito na ipaparamdam sa inyo? Yung yung parang emotional system, yung sinasabi nila sa akin na wag mong hayaan mo na yung sasabihin ng ibang tao na ganyan ka, yung pinaparamdam na sila akin na nandyan sila sa tabi ko. Tapos yung financial support, kasi ang hirap katulad sa akin single parent, meron akong isang anak, 6 years old, tapos meron akong binubuhay na nanay at tatay. Ang hirap sa akin, kung ako lang, trabaho ko lang, sower ako, ang liit ng kita, hindi ko kaya. Buti na lang meron akong pamilya, mga kapatid na pag in case na meron nangyayaring hindi maganda, nandyan sila para supportahan ako. Gaano kahalaga para sa inyo o sa iyo na magkaroon ng support system at paano ninyo ito nahanap o niligtas? Ang laking epekto nun sa akin, ang laki ng tulong ng support system, lalo na yung suporte ng pamilya. Kasi, di ba ang pamilya, nagtutulungan, pamilya lang naman, hindi ulang tao. Kahit nakamakin ka ng ibang tao, basta nandiyan ang pamilya mo, magaganta ng lahat ng mga gawain ng pamilya. Ang pinakamalaking kasiyahan ni Exekel ay ang pagmamahal ng kanyang anak. Sa kabila ng pagod sa trabaho, ang mainit ng pagbati at hiyakap ng kanyang anak ay nagbibigay ng di matatawarang ligaya. Sobrang laki ng kasiyahan na dulog niya. Kasi sa buong buhay ko, hindi ko na talaga naisip na magkakaroon ako ng anak eh. Kala mo ba? Hindi ko talaga naisip yun. Pero nung dumating siya sa buhay ko, yung galing ka sa trabaho, yung pagod na pagod ka sa trabaho, tapos darating ka, nakaabang yan. Nandun pa rin yan sa may hagdan namin tumatakbo siya, sinasabi niya, ang tawag niya kasi sa akin, Mama na yung nakalist na yung tawag sa akin, sabi niya, Mama, tapos yung magbe-bless sa'yo, yung hahalik sa'yo, tsaka yung tunay na pagmamahal na hindi mo nahanapin sa ibang tao.
Kaya naman para kay Ezekiel, ito ang kanyang mapapayo sa kapwa niya LGBTQ+, na nagnanais ring bumuo ng pamilya. Ang payo ko sa kanila, huwag silang matakot sa sasabihin ng ibang tao na baka hindi nila kaya, nung paano sila magiging magulang, ganun sila. Hindi, huwag nilang isipin yun. Kung kaya naman nilang magmahal at alagaan yung bata at suportahan hanggang lumaki, magtiwala sila sa sarili nila, huwag sa ibang tao, sa sasabihin ng ibang tao. Sa huli, ang pinakamahalagang mensahe ni Ezekiel para sa kanyang anak ay Para sa akin, yung wag siyang matakot dun sa mga sasabihin ng ibang tao na pabayaan yung sasabihin ng ibang tao kung ano yung sabihin niya dahil parte ako ng LGBT. Yung maging masaya siya, maging mabait, maging may takot sa Diyos, tapos maging magalang. Kung ano yung nararamdaman niya, ituloy niya lang, huwag niyang isipin yung sasabihin ng ibang tao. At ito ang kwento ng pamilyang Sedol. Isang kwento ng pagmamahal, pagtanggap, at katatagan. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanyang kinaharap, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang samahan na binubuo ng pagmamahalan, pagtutulungan, at walang hanggang suporta. Sa kanyang anak, si Ezekiel ay isang bayani. Isang magulang na walang pag-aalinlangan sa pagpapakita ng wagas na pagmamahal. Ang kanyang pag-aaruga at sakripisyo ay nagbunga ng isang batang lumaki sa isang tahanang puno ng pagmamahal at kalinga. At sa mata ng iba, si Ezekiel ay isang inspirasyon. Isang patunay na ang pagiging isang mabuting magulang ay hindi nakabatay sa kasarian o sexual na pagkakakilanlan. Ang pagiging magulang ay nasusukat sa kakayahang magmahal at mag-alaga ng walang kondisyon. Si Ezekiel, bilang bahagi ng LGBTQ+ community, ay nagpakita na ang pagmamahal at pagkalinga ay hindi limitado sa kung ano ang nakikita sa labas, kundi kung ano ang nararamdaman sa loob. Ito ang kwento ng pagmamahal sa kabila ng lahat. Ang kwento na magpapaalala na ang pag-ibig ang pinakamalakas na puwersa sa ating buhay. Ito ang kwento ni Ezekiel. Isang kwento na magpapaalala na ang pagiging magulang ay hindi nakabatay lamang sa ating kasarian, kundi sa kung paano tayo nagmamahal.